Good day mga ka-JMC. So andito na naman tayo sa Budget Bikes Cavite na kung saan meron na naman bagong inilabas itong mountain bike na Crosta. Ayan, so meron na po ang mga dating mga bike check ng mga lumabas ng Crosta. So medyo marami-rami na rin po yun. Panoorin nyo na lang kung ano yung difference dito sa bagong labas na naman ni Crosta MTB 29er. Marami nagtatanong kung meron niya bang 27.5 na inilabas si Crosta. So far wala pa po ako nakikitang 27.5 na lumabas. So lahat po kasi ng dumarating sa amin is unti-unti is 29er. So para lang siguro ito sa medyo may kalakihan, okay? Umpisa na natin i-bike check itong bagong labas ni Crosta P900 29er. Pero bagong lahat, please like and subscribe. Okay, subukan natin timbangin itong Crosta P900 na 29er natin mga ka-JMC. Ayan, so ito may timbangan tayo. So umpisa na natin. Okay, so lumabas dito ay nasa 14.5. Susubukan ulit natin. Second try. Wait lang. So yan, so naglalaro siya ng 14.5 to 15 kg. Ito, si Crosta P900 29er. Good day mga ka-JMC. So meron naman tayong bagong iba-bike check. So bagong labas ni Crosta MTB. Crosta, ikaw na. So parami ng parami ang dumarating sa ating Crosta, no? So magkano nga ba itong bagong labas natin na Crosta P900? So umpisa na natin i-bike check itong bike na to. Okay, si Crosta P900 natin ay 29er. So lahat naman ng lumabas natin ng Crosta na mountain bike ay 29er. So far wala pang pong lumabas na 27.5 na para sa inyo. Pero ito, si Crosta natin na mountain bike ay 29er medium frame. Ayan, alloy frame po ito mga ka-JMC. So mapapansin nyo yung kanyang frame, glossy black with yellow green color combination. Ayan, so dito sa kanyang frame, ayan, smooth weld. Ayan, din dito sa kanyang top tube, ayan, may mga konting design yan dito. So dito nakalagay naman yung size ng bike na to ay 29ers. So dito, MTB, enjoy the excitement of sports. Ayan. So dito naman tayo sa kanyang down tube. So dito nakalagay yung Crosta na brand niya. Ayan. So Crosta MTB mga ka-JMC. Dito lang ako worry o hindi ako familiar sa ganitong klase ng frame, no? Pero based doon sa chinek ko sa kanya ay alloy po ito. Pero may nakalagay kasi sa kanya dito na MCF yung monocoque carbon frame. So yan, nakalagay sa kanya ay monocoque carbon frame. Pero nung chinek ko ay hindi siya carbon. Siguro yung pagkagawa lang sa kanya. Ayan, yung parang pay ganito kasi design. May napansin kasi ako dati sa mga carbon, yung ganitong pay pa-curve dito, no. Yan, yung design na ganyan. Parang mostly sa carbon ko lang din nakikita yan. Yung may mga ganyang design. Pero ito ay alloy, no mga ka-JMC. Itong mountain bike natin na CP900 Mountain Race 1. So nakalagay dito sa kanyang top tube. Okay, continuous tayo, no? So dito naman tayo sa kanyang seat stay. So dito nakalagay sa kanya yung sport and leisure. Ayan, so bakit ko sinabi ko na rin na alloy ito? Kasi meron niyang drop out na alloy. Ayan, so ito yung drop out nya, yan na rin po yung naging basihan ko kung bakit nasabi siya na alloy. Kasi yung mga carbon mostly separate yung ano nito, yung drop out, ibang klase. So ito yung katulad lang din siya ng mountain bike natin na alloy. Okay, so continuous tayo. Dito naman tayo sa kanyang chainstay. Dito nakalagay yung super light technology. So medyo malapad-lapad yung frame niya dito, JMC. So dito continuous.
So dito, quick release na rin po yung kanyang seat post. Alloy na rin po yan. Size na kanyang seat post ay 27.2. Alloy po ito mga GMC. Naka back sweep na rin yan. Yung kanyang pedal ay stock pedal. Ito po ay bakal pa. Then yung kanyang saddle ay Crosta brand na rin po yan. Okay, so dito tayo sa kanyang dive train. So yung ito po, yung kanyang crank ay Halotech na. Ayan, so meron niyang lagusan dito sa kabilang mundo. Ayan, kung mapapansin nyo, no? So kitang kita sa kabila. So ito ay Halotech. Ito ay alloy na. Ayan, kung mapapansin nyo, bakit ko nasabi Halotech? Ayan, syempre, ayan po yung forma ng Halotech. So merong square type, merong Halotech. Yan po yung upgraded version ng crank natin, no, mga ka-GMC. Yung chainring nito ay 36 teeth. Ayan, so hindi ko lang ma-sure kung anong size ng BCD nito. Kasi wala siya nakalagay, pero nung binilang ko kasi itong yung kanyang teeth ay 36, mga ka-GMC. Yung chain naman na ginamit dito ay YBN. Ito ay naka 1x12 speed. So RX12 Sensa yung ginamit dito, no. So dito naman sa kanyang frame, ayan, so yung frame nito ay design lang talaga siya doon sa 1x. So wala akong nakikita na pwedeng daanan ng FD. Ayan, wala talaga. Malinis. Ayan, isa din pong basihan kaya sinabi ko siya na alloy. Ayan po, kung mapapansin nyo, ayan, may bakas pa rin ang pinagka-weldingan dito sa ilalim. Ayan. So dito naman tayo sa kanyang RD. Ayan, gaya ng sabi ko kanina, RX12. Ito ay Sensa. Ayan, so mapapansin nyo, Sensa na nakalagay. 12 speed. Then ito, yung sprocket nya ay cassette type, 12 speed, 11 to 50 teeth. Check natin kung anong brand. Ayan, yung kanyang sprocket ay walang brand ko, hindi ko makita, no? Ayan, hindi ko siya makita kung hindi ko maninag kung anong klase ng brand nya. Yung hub naman ito ay alloy na rin. Then yung rim nya ay alloy Crosta din ng brand. Gulong na ginamit sa kanya ay Kenda. Ayan, Kenda po yung nakalagay nito, no? 29er by 2.10 yung size nito. Gulong nito ay fast rolling. Ayan, kung mapapansin nyo yung maliliit na ngipin. Ayan, ay fast rolling. So pang kalsada, mga ka-GMC. So Kenda na tire na po yan. So dito naman tayo sa kanyang head tube. Okay, sa kanyang head tube, dito nakalagay yung letter C. I think yan talaga yung tunay na Crosta, no? Letter C as Crosta. Yan. So meron kasi niyan yung design o yung logo na parang rhino. Ayan. Pero ito letter C na lang ang natira dito. So yung headset nito ay ball bearing pa, Neko. Pero yung kanyang head tube ay tapered na, mga ka-GMC. Yan. So dito naman sa kanyang stem, Crosta, naka-appraise yan. Ayan, medyo paangat siya, no? So dito naman handlebar nya, walang brand, no? Pero ito ay alloy na. So dito naman sa kanyang preno ay hydraulic wires. Ito Sensa, yung kanyang shifter na match dito sa kanyang RD, syempre. Dito ay Sensa RX12 na ginamit. Ayan, 12 speed. Fork naman ito ay coil, preload, may lockout suspension fork. Alam nyo na kung paano gamitin yan. Kung paahon kayo, ilock nyo ganyan para mas persado. Pero pag gusto nyo yung bouncing, i-open nyo siya. So ito ay bakal pa, 29er yung size ng kanyang fork. Ayan, so quick release yung harap tsaka likurang gulong. Rotor na ginamit sa kanya ay 160mm, quick release. Then hydraulic Myers, ayan po nakalagay sa kanya. Then titignan naman natin yung cabling nya, mga ka-GMC. Okay, sa cabling nito, ayan, syempre yung hydraulic nya sa unahan, syempre dadaan yan dito sa kanyang fork. Ayan, so patagos naman yan dito. Ayan, kung mapapansin nyo, hydraulic, wala kayong makikita ang cable, no? So brake fluid yung ginamit yan. So dito naman sa kanyang preno sa likuran, yung preno sa likuran nito ay dumaan dito sa kanyang down tube. So yan po, naka-design talaga siya para dito sa ilalim. So hindi mo rin siya kayang ipasok dito kasi medyo maliit yung butas niyan. So design talaga siya, kaya meron siya talagang daanan dito. Okay, so dito naman tayo sa kanyang shifter
papunta doon sa RD niya. So dumaan yan dito sa kabila. Ayan, so dito dumaan yan sa kabila papunta doon sa kanyang RD. Ayan, latagos siyang kasis dito sa ilalim. Okay. Okay, kung matitignan naman natin dito sa kabilang side niya. So dito ay linis din, no? Maganda. Yung isang klase lang dito, yung napansin ko dito, may kasama sang side stand. Ayan, so bihirang bihira yan, lalo sa mga mountain bike na mga formado. Bihirang bihira yan kasi mostly yung mga nagre-rides talaga ng mountain bike ay wala nang mga side stand, pero meron pa rin mga gumagamit na side stand. So ito may kasama na. So mga ayaw ng side stand, so remove nyo na lang, gamitan na lang ng Allen wrench yan para may remove, no? Ayan, so magkano nga ba yung presyo nitong Crosta P900 naka 1x12 speed alloy yung kanyang frame? Okay, so presyo nito mga ka-GMC is SRP 12,000 pesos with 6 freebies, club tube, machine guard, arm sleeve, taillight, battle cage or helmet. Sa TikTok, sa Shopee, available po yan. Ship nationwide kahit saan man sulok ng Pilipinas. So yan, kung kayo po ay malapit naman dito sa atin sa Budget Bikes Cavite, ma-avail nyo na lang po yan ng 11,500. Okay, so yan po si Crosta P900. So subukan na rin natin siya timbangin, no, para malaman natin yung tunay na bigat nito. Okay, subukan natin timbangin itong Crosta P900 na 29er natin, mga ka-GMC. Ayan, so ito may timbangan tayo. So umpisa na natin. Okay, so lumabas dito ay nasa 14.5. Susubukan ulit natin. Second try. Wait lang. Ayan. So yan. So naglalaro siya ng 14.5 to 15 kg. Ito si Crosta P900 29er. Okay, natapos na tayo i-bike check itong Crosta P900 na bagong labas na naman ni Crosta 29er. Ayan, MTB po ito na 29er mountain bike. So comment down below kung kamusta o kung okay sa inyo yung presyo niya versus doon sa kanyang specs. Ayan. Okay, yung Crosta natin ay nagtitimbang ng 14.5 to 15 kg. Ayan. So, try natin ang dalawa. So, doon lang din po maglalaro yan. So, comment down below na lang kung okay sa inyo to. And don't forget to like and subscribe.